Let me remind you na mas magandang magkaroon ng iisang kaibigan pero true and reliable kaysa naman sa maraming kaibigan pero ilan pala sa kanila ay taksil, peke o plastic. Paalala, maging mapanuri at matalino sa pagpili ng kakaibiganin dahil maraming taksil sa paligid at bihirang makakita ng taong may katapatan at integridad. Pahalagahan ang pagkakaibigan, mapalad ka kung meron kang ganyang klaseng kaibigan na tapat sa iyo, maaasahan at lubos na mapagkakatiwalaan. Hello guys! Welcome po sa Bible Speaks Season 2 at ngayon po ay nasa episode number 2 na po tayo. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na po ako sa inyo pong panunood at pag-share po ng ating pong episode number 1 video po nitong nakaraang Sunday. I hope na meron po kayong natutunan at na-inspire po kayo kahit medyo heavy yung naging topic po natin. Ngayon, mas magiging heavy at medyo marami pong matatamaan po sa ating po mensahe. Papangunahan ko na po kayo dahil medyo sensitibo po yung magiging topic natin. Pero I hope na kayo po ay patuloy na patnubayan ng banal na espiritu para lubusan po nating maintindihan at maunawaan ito pong pag-aaralan natin. Lalo't ito po ay patungkol sa mga current issues na nangyayari sa buhay po natin. So, are you ready para po sa ating message po for tonight? So ngayon, nais ko pong ibahagi sa inyo o nais kong italakay sa inyo yung message na ito na pinamagatang toxic people. Saan po ba tayo madalas makakita ng mga toxic people? Sa loob ba ng school? Sa trabaho? Saan pa ba? Sa bahay o sa pamilya? O saan pa man? Diba? Lahat tayo nakaranas o naka-encounter na ng mga toxic people and hindi natin sila masisikmura dahil ayaw natin na ma-toxify yung kalooban natin. So, let us define what toxic people or toxic person means. According to Bandari 2024, this refers to anyone who adds negativity to someone's life. They behave in ways that cause harm or damage to others. And they don't know the healthy ways to deal or to manage their own stress. Ang ibig sabihin ng toxic person, sila yung mga nagpapalaganap ng negativity sa buhay natin. Maaring sila ay nagkakapag-cause sa atin ng harm o ng damage, nakakapanakit na sila ng damdamin ng iba, at sila yung mga taong hindi nila ma-manage yung kanilang behavior, kaya nagkakaganon sila. Kumbaga, ibinabaling nila sa iba yung kanilang mga pinagdadaanan. O kaya pagka meron silang sama ng loob sa isang tao, o kaya naman ay nagkaroon sila ng mga past experiences na nagkaroon sa kanila ng negative, kumbaga, ito ay kanilang ibinabaling sa ibang tao para doon nila i-release yung kanilang galit o yung kanilang mga negativity sa buhay. Narito naman yung mga 8 signs of a toxic person. Ito po ay according to Anna Grace Taylor. Number 1, they spread negativity. Ipaparamdam nila sa iyo yung uncomfortability and spirit of negativity. Parang mabigat yung loob mo kapag kakaharap mo na siya. Number 2, they criticize you and others. Palagi ka nalang pagsasalitaan kahit wala ka namang ginagawang mali. Counting actions mo lang na hindi ayon sa kanya, ikikriticize ka na kagad. Ayan. Number 3, they are jealous. Kapag nauungusan mo na sila, meron kang na-achieve sa buhay o natupad mo na yung mga pangarap mo, doon sila naiinggit. Yung inggit is one of the common traits ng isang taong toxic. Number 4, they keep disappointing you. Ipaparamdam nila sa iyo that you are failure, mahilig silang mag-unmotivate and ibaba yung self-esteem mo na nagiging tendency para ma-depress ka and mawalan ka ng kumpiyansa sa sarili mo. Number 5, everything is always dramatic. Ang daming drama, ang daming emo, walang katapusang dialogue na po pwedeng idaan na lang sa mabuti o maayos na usapan. Parang sila yung nagiging main character sa isang teleserye. Number 6, they play as a victim.
Kahit sila na yung mali at may pangit ang ugali, sila pa yung magpapaawa effect para makuha nila yung simpatsya ng tao. Sila yung nambabaligtad ng kwento para lang matagpan yung mga ginawa nilang hindi maganda. Number 7, they are self-centered. Sila yung may tuturing na attention seeker. Nagpapapansin, in short, para mabaling yung attention ng mga tao sa kanya at siya yung maging highlight. And number 8, they are not interested in changing. Walang pagnanais na baguhin ang sarili niya. Kontento na sa ganong character kahit may nasasaktan na siyang damdamin ng iba. So ito yung mga 8 traits o katangian ng mga toxic people. So ngayon, paano natin i-cut off yung sarili natin sa kanila? How to cut toxic people out of our lives? Number 1, lumayo ka. Sabi sa Kawikaan chapter 12 verse 26, ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Kapag ka alam mong nasasakal ka o nararamdaman mo na medyo hindi na maganda yung environment, kailangan mong lumayo. Bakit mo pa kailangang magstay kung nasasakal ka na o natatoxify na yung kalooban mo? Dagdag ko lang na kapag ka hindi ka fit sa isang circle of friends o parang now out of place ka na, it's time na lumayo ka na doon dahil hindi ka belong sa grupong iyon. Huwag mong ipagsiksikan yung sarili mo sa kanila dahil hindi ka sardinas. Number 2, umiwas sa mga bugnutin. Sino-sino ba yung mga bugnutin? Sila yung hot and short-tempered. Maiikli lang yung pasensya at mabilis mainit ang ulo. Nakaka-toxify din yung mga ganyang klaseng tao. Pero dapat din natin silang unawain. Sabi sa Kawikaan chapter 22 verse 24 to 25, huwag makikipagkaibigan sa mainit ang ulo pagkat baka mahawa ka sa kanila. Dati napakabait mong tao, mahinahon kang tao, pero dahil nakisama ka sa mga taong bugnutin sa mga maiinitin ng ulo, naging ganun ka na din, di ba? Sabi nga, kung sino yung pinakikisamahan mo ay magiging ganun ka rin. Number 3, move forward. Sabi sa Isaiah chapter 43 verse 18, ito ang sabi niya, ang mga nangyari nung unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. At sabi sa Filipos chapter 3 verse 13b, ang ginagawa ko ngayon ay nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Sabi nga ng isang professor ko, the best form of revenge is to move forward. Ibig sabihin, kapag ka medyo nararamdaman mo na yung toxicity, siguro it's time to move forward and mag-move on na. Mas gusto mo na lang na iset aside yung sarili mo sa kanila para sa ikapapayapa ng puso mo, mag-move forward na lang tayo. We should look forward for the bright future, ika nga nila. And isa pang tip, makipagkaibigan o makisama sa mga taong malawak ang kaisipan. Sabi sa Kawikaan chapter 13 verse 20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Pagpiliin ko na lang kayo, ano ba yung gusto ninyo? Makisama sa matatalino o makisama sa mga mangmang? Siyempre, mas gusto natin yung makisama sa mga taong matatalino, sa mga open-minded people, sa mga taong marunong umunawa. They are open-minded and you are accepted whoever you are. Dapat tayo makisama sa mga taong malawak yung kaisipan. Kapag kasi tayo nakisama sa mga ganong klaseng tao, magkakaroon tayo ng positivity. Mararanasan natin yung kagaanan ng loob, yung positive environment, yung toxicity hindi na natin mararanasan kasi nakikisama tayo sa mga taong malawak ang kaisipan, sa may malawak na pangunawa, hindi sa mga taong sarado ang pag-iisip. Bilang challenge, I just want to share to you Kawikaan 18 verse 24. May pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. At ayon sa unang Korinto chapter 15 verse 33, kaiingat kayo, ang masasamang kasamay na kasisira ng magandang ugali. In English, bad company corrupts good character. Mag-ingat tayo sa kung sino yung kakaibiganin natin dahil may mga barkada dyan, natuturuan kang gumawa ng mali, natuturuan kang maging addict, natuturuan kang
gumawa ng hindi maganda, ng kalokohan. Kaya mag-iingat tayo sa mga ganyang klaseng tao para hindi tayo napapahamag sa bandang huli. And that's our message for tonight. Pasensya na po kung naibagi ko po ito sa inyo. Maaring may iilan na nasaktan o nakarelate, pero I need to spit the truth para maging aware po ang bawat isa. And makaiwas na rin po tayo sa mga toxic people at hindi na rin tayo mapabilang pa sa mga toxic na barkada, mga toxic na tao, sa mga kaibigan o kahit na sino. We need to cut off ourselves sa mga tao na toxic para na rin sa ikapapayapa ng ating puso at isip. Ngayon po ay ini-encourage ko po kayo na mag-follow at mag-subscribe sa ating channel na Charles Studios dito po sa ating Facebook page, YouTube channel at TikTok account. Hanggang sa susunod po nating episode dito sa Bible Speaks Season 2. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Diyos na dakila. May mga tao na kapag sila ay nakikriticize, merong iba sa kanila na nagagalit o di kaya naman ay pinanghihinaan ng loob, na de-depress, nasasaktan, na yayamot sa sarili. Kaya ang nagiging tendency, instead na matanggap nila ito ng positibo, may mga tao na tinatanggap ito as a negative form. Kaya nalulungkot sila, dinadamdam. Pero hindi nila alam na ito pala ay magiging way o magiging tulong para maisaayos yung kanilang buhay.